Okay. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang isi-share ko sa inyong skills ay kung paano mag-assemble or gawin ang innovative extension cord. Okay. It looks like this, ano? Pag natapos siya, ganito ang itsura. Okay? So, before we start, kailangan muna natin alamin ano-ano yung mga tools na kakailanganin natin in actual assembly. Una, kailangan natin ng long nose pliers. Pangalawa, kailangan natin ng diagonal cutting pliers. Then, kung meron kayong electrician knife, pwede rin kayong gumamit ng electrician knife sa pagtanggal ng balat ng wires. Then, if a wire stripper is available, you can use wire stripper in removing wire insulation. And of course, we need Phillips screwdriver used to loosen or tighten screws. And the last one, we have here multi-tester used to check the functionality of our assembled innovative extension cord. Okay. Sa pag-assemble ng tinatawag na innovative extension cord, syempre kailangan natin ng materials or electrical materials. So, ang mga materials na kakailanganin natin in actual assembly, kailangan nyo ng flat cord number 18, kailangan nyo ng 2-gang convenience outlet, kailangan nyo ng nail plug. Yun lang. Then finally, kailangan natin ng utility box. Yung utility box, meron ng pre-mounted wood. Doon natin ididikit ang convenience outlet. Sa pagdikit ng convenience outlet, kailangan natin ng wood screw. Okay? These are the materials in assembling innovative extension cord. Okay, ito na yung tamang proseso sa pag-assemble ng innovative extension cord. Okay? Ikakabit muna natin ang wire dun sa convenience outlet. Okay? So, gamit ang diagonal cutting pliers, biyakin nyo ang flat cord na kamukha nito. Okay. Then, tanggalin ang insulator. Gamit ang long nose at saka side cutting pliers or cutter. Okay? Then, the other line, do the same. Okay. Then, divide the strand. Yung mga hibla, i-divide natin into 2. Then, twist it together in this manner. Ganon din ang gagawin natin sa kabilang side. Okay. Oops. Okay, loosen the screw of convenience outlet using screwdriver in this manner. So, ganito itsura ng convenience outlet, 2-gang. Okay? So, loosen the screw intended for the wire. Ito yung wire natin, ikakabit natin siya roon. Okay? So, ganito ang pagkabit. Once na maluwag na yung screw, all you need to do is to tie it in this manner. Iti-twist natin. Okay. Twist. Twist it tightly. Kailangan mahigpit ang pagkakatwist natin. Then, yung excess terminal, cut. Okay? Ganon din ang gagawin sa kabilang side. Okay? Sa line number 2. Yung naikabit natin is line number 1. So, loosen the screw. Gamit ang Phillips screwdriver. Okay? Pag maluwag na, idikit ulit yung dalawang wire na pinaghiwalay natin kanina. Tapos, twist it together para maigpitan natin yan. Okay. Kailangan walang nakakalat na hibla ng wire. Kasi pwedeng mag-short circuit pag kalat-kalat yung wire natin. Okay. Katika. So, ikakat yung excess terminals. Stop. Okay. So, ngayon, ikakabit na natin yung male plug. Para makumpleto ng innovative extension cord natin, ikakabit na natin ang male plug doon sa ating flat cord. Ang size nga pala ng wire nito, flat cord number 18, intended for extension cord. All you need to do is to loosen the screw of the male plug. So, luwagan lang po natin. Okay. So, ganito itsura ng male plug. Okay? Then, loosen a little bit yung mga screw sa loob. Okay? Kagaya na ginawa natin kanina, magbabalat ulit tayo ng wire.
divide the flat cord in this manner. Gamit ang cutter, pwede nating hatiin ang wire. Okay? Then, remove the insulator of the wire. Ang insulator ng wire, rubber to ha, tatanggalin natin yung balat. Yan. Okay. Tapos, ganun din sa kabila. Dapat pantay sila. Oh. Okay. Para may allowance kayo. Yan. Okay? The same thing, divide the wire into two equal parts. Dapat yung mga hibla sa kabila, equal dito sa kabila. Sa isang wire po lang yun ha. Ganun din sa kabila. Di-divide mo yung mga hibla ng wire, twist it together, mahigpit, mahigpit, mahigpit. Yan. Okay. Tapos, pag magkakasama na yung mga hibla ng wire, that is the time, ikakabit mo na siya dito sa screw. Nakaready na yung screw natin. So eto na yon. Iti-twist natin, higpitan maigi. Yan, higpit. Twist it together, mahigpit na mahigpit para hindi basta-basta kakalas. Okay, pag nahigpitan na, ikat ng konti, tapos i-twist pa ganon, ipasok doon. Yan. Ganon din ang gagawin sa kabila. Siguraduhin nyo lang na walang hiblang kumakalat-kalat simula sa line 1 or wire number 1 papunta sa wire number 2. So twist it together, mahigpit siya, mahigpit o yan. Yan, higpitan natin ang gusto para hindi basta-basta kakalas. Para matibay ang ating project. Okay, may quality at saka may marketable value. Okay, so ngayon, since mahigpit na, puputulan natin ng konti, tapos ikakabigin natin sa bandang kabila para hindi nakakalat yung mga hibla. Tapos, higpitan natin ang mga screw. Yan. Para hindi siya kakalat yung mga wires. Okay. Okay. So, pag may higpitan yung screw, so, insushoot mo ito dito pa ganyan. Yan. Tapos, nakalign siya dyan. Okay. Ikakabit na natin ang cover ng ating main plug. Ayan. Ayan na, ikinabit ko na yung cover. Ganito yung tsura, oh. Ayan. Asan yung screw? Ito na yung screw. Shoot lang natin pa ganon. Tapos higpitan. Okay. Using an instrument, kung meron kayong tester na kamukha nito, ang tawag dito, multi-tester. This is used to check the continuity or functionality of our extension cord. Huwag agad direktang isasaksak para kung may short circuit, hindi upuputok. Kailangan ma-check natin gamit ang multi-tester. Okay, paano pag-check? So, kunin mo ang main plug, dapat i-set mo yung tester mo sa resistance calibration. Okay. Ayan, pumapalo yung pointer, oh. Okay? Ayan, pumapalo yung pointer. Yan ngayon ang gagamitin natin to check our extension cord if it is functional. So, pakilagay yung isang test probe dito, yung isa sa kabila. Dapat walang palo. Once na gumalaw yung pointer, once na gumalaw yung pointer niyan, hindi mo siya pwedeng isaksak, puputok. Okay, since hindi gumalaw yung pointer, isa-isay natin siya. Okay, line 1, saan tayo nagpunta? Yun, nagpunta yung line 1 dito. Diretso siya dito sa kabila. Ang line 2, dito naman sa kabila. Dapat may deflection dyan, may deflection dyan. Okay, buo na ang extension cord natin. Ngayon, yung pag-testing natin, out circuit yun, walang supply. Siyempre, ang extension cord, isasaksak yung mga charger ng cellphone. Isasaksak natin sa 220 volts. Oh, okay. Ito na yung source ng 220 volts. Ayan. So, isasaksak natin ang extension cord. So, be careful. Dapat mga malinis ang area nyo. Walang nakakalat ng mga hibla ng wire. Pwede na natin isaksak ang ating extension cord. Okay. So, isasaksak ko na ang extension cord natin. So, ito na. Ayan. Ayan, nakasaksak ng ating extension cord. Para ma-check natin kung gumagana siya, syempre gagamit tayo ng electrical circuit or electrical device. Okay. So, this is buzzer with lightings. Yan, buzzer with lightings. Check natin kung gumagana na ba si extension cord. Okay. Ito na yung bagong assemble na extension cord. Nakasaksak siya sa male plug. Yung male plug, nakasaksak siya sa female, diretso sa source natin doon sa wall. Okay. So, isasaksak ko yung male plug ng newly assembled extension cord. Ayun, isinaksak na natin. Ayan, nakasaksak na. Ibig sabihin, connected na siya sa source. Isasaksak ko itong buzzer. Ayan. So, pag nakasaksak na, turn on the buzzer.
Congrats! Our extension cord is normally operating. Palakpakan nyo naman ang ating mga sarili. So, ganun ang gagawin nyo sa project. Kabilin-bilinan ko, gumamit ng tools. Please take care while working. I inform your parents, kung gagawa kayo sa bahay, inform your parents na may gagawin kayong ganyan. Paalam nyo sa parents nyo. Para guided din kayo ng magulang kung ano ang gagawin nyo. Huwag basta-basta gumawa ng mabilis na hindi sure ang trabaho. Dapat ang trabaho natin may quality. Para makakita tayo ng extension cord. So this time, pwede na natin isaksak ang charger ng cellphone. Okay, that's all. Congratulations in your project. Goodbye! Using an instrument, kung meron kayong tester na kamukha nito, ang tawag dito, multi-tester. This is used to check the continuity or functionality of our extension cord. Huwag agad direktang isasaksak para kung may short circuit, hindi upuputok. Kailangan ma-check natin gamit ang multi-tester. Okay, paano pag-check? So, kunin mo ang main plug, dapat i-set mo yung tester mo sa resistance calibration. Okay, ayan pumapalo yung pointer, oh. Okay? Yan, pumapalo yung pointer. Yan ngayon ang gagamitin natin to check our extension cord if it is functional. So, pakilagay yung isang test probe dito, yung isa sa kabila. Dapat walang palo. Once na gumalaw yung pointer, once na gumalaw yung pointer niyan, hindi mo siya pwedeng isaksak, puputok. Okay, since hindi gumalaw yung pointer, isa-isay natin siya. Okay, line 1, saan tayo nagpunta? Yun, nagpunta yung line 1 dito. Diretso sa dito sa kabila. Ang line 2, dito naman sa kabila. Dapat may deflection dyan, may deflection dyan. Okay, buo na ang extension cord natin. Ngayon, yung pag-testing natin, out circuit yun, walang supply. Siyempre ang extension cord, isasaksak yung mga charger ng cellphone. Isasaksak natin sa 220 volts. Oh, okay. Ito na yung source ng 220 volts. Ayan. So, isasaksak natin ang extension cord. So, be careful. Dapat mga malinis ang area nyo. Walang nakakalat ng mga hibla ng wire. Pwede na natin isaksak ang ating extension cord. Okay. So, isasaksak ko na ang extension cord natin. So, ito na. Ayan. Ayan, nakasaksak ng ating extension cord. Para ma-check natin kung gumagana siya, syempre gagamit tayo ng electrical circuit or electrical device. Okay. So, this is buzzer with lightings. Yan, buzzer with lightings. Check natin kung gumagana na ba si extension cord. Okay, ito na yung bagong assemble na extension cord. Nakasaksak siya sa male plug. Yung male plug, nakasaksak siya sa female, diretso sa source natin doon sa wall. Okay? So, isasaksak ko yung male plug ng newly assembled extension cord. Ayun, isinaksak na natin. Ayan, nakasaksak na. Ibig sabihin, connected na siya sa source. Isasaksak ko itong buzzer. Ayan. So, pag nakasaksak na, turn on the buzzer. Congrats! Our extension cord is normally operating. Palakpakan nyo naman ang ating mga sarili. So, ganun ang gagawin nyo sa project. Kabilin-bilinan ko, gumamit ng tools. Please take care while working. I inform your parents, kung gagawa kayo sa bahay, inform your parents na may gagawin kayong ganyan. Paalam nyo sa parents nyo. Para guided din kayo ng magulang kung ano ang gagawin nyo. Huwag basta-basta gumawa ng mabilis na hindi sure ang trabaho. Dapat ang trabaho natin may quality. Para makakita tayo ng extension cord. So this time, pwede na natin isaksak ang charger ng cellphone. Okay, that's all. Congratulations in your project. Goodbye!